Welcome to the SEO Podcast. And with our Ayan. guest for today, I am Angelica, guys. Syempre, kilala niyo ako. Feeling. Hala, hindi ka kilala ng mama ko Ay, sorry. Sorry po sa mama mo. ay, syempre, andito si Angelica to answer the questions Yeah. from artista yan. Yes. Para bang- Kumbaga siya ang frontliner ng BSEO, ang face ng BSEO. Kaya dapat andito si Angelica. Yes. Parang sabi pa nga, di ba, dati, parang without Angelica, walang BSO. Walang Parang BSEO. ako, Ah. owner, miss, lahat-lahat. Akala mayaman tuloy ako. Yan. So ngayon sasagutin natin yung mga questions na nakikita namin sa comment section. Yeah, Okay. mostly of our comments na pinrepare natin for you is talagang galing sa comment section and talagang mawiwindang ka. Ay! Baka na bang umiyak? No, kasi hindi ako iyakin na tao. Hindi talaga, be. Para bang- MM ka. Puro post. Oo. Okay, sige, let's start with ikaw na first. Okay, miss, nandiyan yung question. Ay, hindi yan. Hindi to. Isa lang. Questionnaire niyo, miss. Hindi pa. Pagpalitan. Okay, start with the very, very first question. Siyempre, dapat connected muna tayo sa BSEO. Kasi nga, nasa tayo? BSO. Story of how you started sa BSEO. Siyempre, important yan. Hello, guys, konting tao lang talaga yung nakakaalam sa story ko kung paano ba ako napunta dito sa BSO. Kasi first, guys, yung mga napag-uusapan talaga, ako daw yung may-ari dahil ako yung pinost ni Miss. Akala niya ako yung may-ari ng BSEO. Ganun. Even yung mga classmates ko before, akala nila ako yung may-ari. Guys, alam nyo ba, story time lang saglit. Pero dati kasi, wala talaga akong pera. Tapos naghahanap ako ng mga trabaho sa Jollibee, McDo, sa mga convenience store. And wala talagang tumatanggap sa akin kasi nga may scoliosis ako. So, di ako physically fit talaga magtrabaho sa mga ganong bagay. Tapos, miss, nagulat ako, nag-PM sa akin sila Ate Shai, ganyan-ganyan, kukunin daw ako. Tapos nagulat ako, nag-email sa akin yung BSEO. Syempre, BSEO yan, dati pangarap ko yan. Di ba? Pinangunahan pala ako ni Shai. Miss, kasi lagi ako nanonood ng live ng BSEO. Tapos affiliate din kasi ako before ng BSEO. Tapos lahat talaga ng pinopost ko, talagang nag-aano siya, nagbo-boom na para bang sobrang yaman ko nun eh. Hindi ko yan alam na una silang mag-message sa'yo. Oo, Hindi ko sabi alam. nila, miss, parang kukunin ka nila kasi magmamigrate sila sa Manila, magmamigrate. Ay, oo. Tapos sabi ko, hala, totoo ba to, ganyan-ganyan. Tapos nagulat ako nung malapit na sila dito. Yun na, nag-go na, nagpa-contract signing na. Tapos di ko pa alam kung ano po yun, ano po yung mga ganun. Kasi may mga terms ako na hindi alam before. Tapos, ayun, nalaman ko na siya. Tapos, syempre, nag-sign ako agad kasi BSO yan. Kasi, guys, dati kung di nyo alam, sa FB, yung mga pages, yung mga FB group, sobrang daming BSEO na ganun. Tapos, hindi ako makabili kasi walang pera. Tapos, kinuha ako ng BSEO. So, as a girl, achievement talaga siya sa akin. Kumbaga parang yung kayo, si Angelica pala ang pinaka-first na girl for BSEO. Yes, talaga guys, sobrang happy ako nun. Kasi dati guys, kung alam niyo yung BSEO, pugot yung ulo. Katawan lang siya. Yes, katawan Tapos lang parang talaga. siya sa akin, parang it's an honor to be the first face of BSEO para sa akin. Ganun siya. Tsaka talagang guys, kung alam nyo lang kung paano binago ng BSEO yung buhay ko, like, as in talaga guys, sobrang iyakin siya, ganun. So, ko maiyak ngayon kasi, pero sobrang thankful ako niyan kay Miss Nikki, alam niya yan. Oo, maluluha si Miss Nikki. Naluluha na siya. Wala Ay, hindi pa ba? Mamaya na. Okay. Kumbaga yun yung parang journey mo sa BSEO Yeah. nung start ka. Talagang big part talaga sa puso mo ang BSEO. Yes, and talagang naghahanap ako ng trabaho nun, tapos walang nag-aano sa akin, walang ma-accept. Tapos nagulat ako, nag-message sila. Sila pala yung blessing ko. Meant to be. Meant to be. Meant to be kung bakit tayo magkasama ngayon. Tadhana. Yes, tadhana siya. Yes. Faith. Kung bakit tayo may podcast and everything. Yes. Yeah. Si Miss Nikki naman mag-questions. Nabasa ko, ang dami. Okay, next question. How did you deal with toxic comparison or toxic comments about you and your Ate Damon? Alam nyo guys, dati, mahilig talaga kami mag-usap ni Ate Damon. Kasi dati guys, anong tawag doon yun? Doon kami natutulog. Stay in! Yeah, Stay in kami sa BSEO. Tapos, iiyak ko yun sa kanya. Sabi ko, ate, kina-compare tayo, ganyan-ganyan. Even sa mga friends ko, nag-iiyak ako. Sabi ko, bakit ako kina-compare? Hindi naman kayo magkaaway ni Ate Damon. Pero ayun, eventually, lagi lang sinasabi ng mga ate ko or like yung mga pinsan ko din, sinasabi na wag ko na lang intindihin. Kasi ganun talaga, ito yung buhay na pinili ko, yung maraming tao yung na
nangingialam sa buhay ko. So parang kailangan ko i-accept na kasama siya and part siya ng buhay ko na may mga masasabi yung ibang tao. Pero nung first talaga, syempre bata pa ako. Nung 18 pa lang ako, nung Miss talagang iyak ako. Even kay Miss Nikki, sabi ko, Miss, di ko na kaya kasi binabash talaga nila ako. Tapos sasabihin, yung pag ano kasi dati guys, kung alam niyo yung bashing and comparison, sobrang painful siya sa akin before. Pero never ako nagkaroon ng hate kay Ate Damon. Tsaka na-overcome mo na yung ganong klase. Oo, yung mga ganun criticism. Kumbaga, Ayun, mo na accept ko na siya na part talaga siya bilang ginusto ko maging public yung buhay ko. At least, di ba, na-overcome mo yung ganong. Yes, na-overcome ko siya. Kunwari ngayon may mga nagko-comment, hindi na ako cry baby kasi mas kilala ko yung sarili ko eh. And That's syempre, true. nagmamature din ako, ganun. Unlike before, na bata pa lang talaga ako. Tsaka mas mature na yung pag-iisip mo ngayon. Yes. Yeah, mas natitake mo na siya as parang criticism na hindi na parang painful sa loob mo. Hindi na siya masakit sa akin. Ganun. Yeah, that's perfect. That's good. Yeah. Hayaan mo na lang yung mga bad Hayaan ko na lang comments. siya kasi alam naman ng mga taong nasa paligid ko kung ano at sino talaga ako. Yes, Perfect. ganun. Ganun dapat ang mindset, di ba? Yeah. Kasi yung mga taong nagsasabi ng bad or negative comments, nagre-reflect yun sa sarili nila. Oo, Miss. Sila na yun, Sila hindi na ikaw yun. yun. Wala akong Yeah. problema doon. Wala akong kaso. Sabi dito, what are the reasons bakit ka umalis sa BSCO? Oh, eh. Alam. Time na umalis siya. Ganito kasi yan. Kung di nyo alam, breadwinner kasi ako ng mga kapatid ko and wala na akong magulang. I mean, I have my mom, pero hindi hindi siya nag-provide sa amin. Tapos yung lola ko naman, nag-help siya sa amin. Pero not yung tag dito, yung mga, hindi full help talaga. So, parang bilang ate, kailangan ko Mother. yes, kailangan ko maging mother. Tapos, wait lang, anong question? Nawala ako. Nagaganon ko pala, no? Bakit ka umalis? Ayan. Tapos guys, nung time na yon, kinukulit ko si Miss, kailan tayo babalik? Eh kaso may mga problems pa sila na kailangan nila i-deal, ganyan. Tapos kaya ako umalis guys, at hindi nakabalik agad dahil pumunta ako sa ibang brand. Talagang nag-explore ako kung ano-anong brand pinasukan ko, napasok ako sa makeup, kung ano-ano talaga. Tapos guys, may isang brand, si Girl Code yan, family ko din yan guys. Na-lock in ako sa kanila kasi parang katulad dati sa BSCO, exclusive lang ako sa BSCO. And ganun yung nangyari before. Pero after naman nung pwede na ako mag-work sa iba, nakabalik na rin ako sa BSCO. Pero yun lang naman guys, bilang breadwinner at kailangan ng pera, syempre sinong hindi mo kang pera dyan, di ba? So kailangan ko talaga magtrabaho. Hindi ko na talaga ma-wait yung BSCO na nang matagal pa. Yeah. Kaya ayun, lumipat muna ako. Yeah, and aware din kami niyan sa reason ni Angelica. And wala akong parang bad blood about it. Kasi I understand talaga. Ako nga nagtulak sa'yo, di ba? Be, pag hanap ka muna kasi talaga, hindi ko pa sure talaga, hindi ako makapagbigay ng Tapos date. pinipressurean pa ako ni Miss, sabi niya, para bang manager ko siya. Talagang sinasabi niya, ganito yung rate na sabihin mo, be, kasi galing ka sa, ka na, may skills ka na. Ay, skillful! Sabog. Siyempre, di ba? Na-develop na ni Angelica yung skills niya sa pagmamodel. Tsaka magaling sa Angelica, guys. Kumbaga parang pag ako ang nagsushoot dyan, wala talagang palya yan. Yes, Na sobrang parang dali. lahat ng Sobrang gusto kong bilis. mangyari, nagagawa niya talaga. Wala talaga Kahit akong... tumambling pa. Oo, tumatami. Sumasabit pa yun kung saan-saan. Talaga. Diba? Yes. Ayun. In any way, how did BSCO affect your life? Ayan guys, sobrang sinasabi ko to sa lahat ng tao. Kasi nakadikit sa pangalan ko yung BSCO eh. Kapag nakita nila ako, kahit nasa ibang brand ako, nagla-live ako, or like nag-work ako sa other brand, sabi na, hala, si Angelica ng BSCO. Parang ko siya, surname ko siya, kumbaga. So, big part talaga sa akin si BSCO. Kasi before ako pumasok dito, may followers naman na ako, guys. Pero yung hindi broad na parang kapag nakita ako, ina-idolize ako ng mga tao. Hindi ganun. Kasi more on, focus ako sa affiliate. Kasi maraming pera that time sa affiliate. Tapos nung pumasok ako sa BSCO, nagkaroon ako ng parang fandom. Oh, Verge! May mga taong ginugusto ko, hindi lang dahil nagbebenta ako, kundi dahil ako si Angelica. Ay, Ang dami sabog. sinabi. Pero ayun, sobrang big part ni BSCO. Hindi lang sa social media life ko, kundi sa buhay ko mismo. Like, financially. Alam niyo guys, Miss Nikki, mommy ko na yan eh. Talagang parang, siya na yung mother ko kapag kailangan ko ng pera, di ba? Siyempre, Miss, kailangan ko ng trabaho, bigyan mo ako. Kahit wala pang shoot, bibigyan niya ako ng shoot. Kasi kailangan ko ng pera. So, sobrang lawak ng ginawang change ng BSCO sa buhay ko. Sa social media, tapos sa financially, and
sa mga taong nakatingin din sa akin. Parang super taas ko dahil nasa BSU ako, ganun. Ganun yung tingin nila sa akin. Pero ako guys, never ako nagyabang na, ala ko yung Angelica yung sa BSU. Never ko yun. Kahit, alam mo yung mga taong nakakilala sa akin, never kong binabrag na ganun na ako yung model ng BSU. Magugulat lang sila, hala, ikaw pala yun. Yes, kumbaga ikaw si Angelica BSEO. Si Angelica. And Angelica. BSEO is Angelica also. Hindi mo mawala yan. Nakadikit na. Yes, nakadikit nakadikit na eh. na. Kumbaga, Pandikit siya Miss Nikki. Tagapagmana na nga ako. Kumbaga pag ano, Yes. ikaw na ang next CEO. Ng BSU. Yes. Lalaki din kasi anak ko. So, Ito, about naman to syempre sa relationship niyo dalawa ni Miss Nikki. Kasi Miss Nikki is your mother talaga, di Yes. ba? Makamiya kami. Hala. Second mother. Oo. Gaano kalaking part si Miss Nikki sa buhay mo? Ramdam mo ba na parang mother mo siya? Sobrang laki ng part ni Miss Nikki. Syempre parang BSU na rin siya, sinabi ko kanina. Si Miss Nikki is very, hindi lang siya basta mother eh. All around siya sa akin. No, para bang dinaig niya pa yung nanay ko, ganun. Kapag iiyak ako, may problema ako dati sa bahay. Ano naiyak? Kasi guys, si Miss Nikki, akala ko dati siya masungit. First impression ko sa kanya masungit. Tapos bilang isang babaeng may nanay, pero syempre hindi naman ako close sa mama ko. Tapos kay Miss Nikki talaga ako umiyak sa lahat ng bagay. Tapos si Miss Nikki, kasi nagtitiriya din ako. si Miss Nikki, iiyak din siya kapag nagkikwento ako. So, si Miss Nikki talagang, hindi lang siya basta CEO. Di ba? Kasi nakapag-work na ako sa iba. And hindi lahat ng CEO, guys, katulad ni Miss Nikki na pwede mo ma-sharean ng nangyayari sa buhay mo. Ganon. Tapos, grabe si Miss Nikki, very motherhood, sisterhood, ganon. Talagang, yung relationship na meron ako kay Miss Nikki, parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Ganon talaga. Sinasabi ko yan kay Miss Nikki, lalo na nung bumalik ako, sabi ko, miss na miss kita, ganyan. Tapos lagi ako, sweet kasi akong tao, guys. Tapos kunwari papunta pa lang ako, lagi na ako nagla-love you dyan kay Miss Nikki, kumbaga ganito kami. Ganon. Sobrang Tissue po. mother ko si Miss Nikki. Kung wala si Miss Nikki, parang, hindi ako masyadong masaya sa buhay ko. Kasi binago niya talaga yung buhay ko, miss. Hindi lang kita mother, manager, lahat na. Ikaw na yung bumuo sa buhay ko, miss. Gusto ko nga siyang i-manage before eh. Sinabi niya, i-manage siya daw ako. Mag-ano na daw ako ng agency, ganyan. Eh, nag-aaral pa kasi ako, guys. Kaya ayoko pa. Kaya talagang masasabi mo talaga na hindi lang CEO si Miss Nikki. Kung napanood niyo yung previous video namin, guys, yung pinaka-first podcast natin, panoorin niyo muna yun. Ayan, napag-usapan namin doon kung gaano kami ka-open kay Miss Nikki when it comes to life, ganyan, privately, ganyan. Talaga na-share namin. And ayun yung nagre-reflect kay Angelica and kay Miss Yes, Nikki. and very kind kasi si Miss Nikki sa lahat ng tao. Even though, guys, yung mga nang mamaltrato, nang bibetray sa kanya, talagang papatawarin niya. Kaya nakakainis yan siya eh. Nainis sa CEO. CEO, na para bang, hello? Hello, Ayan. CEO siya. Oo. Wala, ayun ang next question. Okay, next. Talagang dinamdam niya yun eh. Was there a time na nagtampo ka sa akin? Ito Ano to, sagutin mo ng maayos ha? Yung totoo maayos ah. talaga to, guys. Pero napag-usapan na namin ni Miss Nikki, yan nasabi ko na yun sa kanya. Dati kasi aalis ako kasi nga ang tagal nila magbalik sa TikTok. Tapos, sabi niya, maliit na bagay lang yun, guys, pero nakwento ko yun kay Miss Nikki. Sabi niya, wala daw budget pang makeup sa akin. Tapos, doon ako na-hurt. Sabi ko, walang budget pang makeup sa akin. Hindi nga ako marunong mag-makeup, gano'n. Tapos, yun lang yung tampo ko kay Miss. Tagal-tagal na magkakilala kami. Dahil lang sa makeup artist, wala akong makeup artist. yun lang yun, guys. Tapos, nasabi ko naman din siya eventually kay Miss Nikki. Kasi parang makeup artist lang naman yan. Tatampuhin ko pa ba? Ganun lang. Small tampo lang, guys. Pero yung inaway ko si Miss Nikki or like, inaway niya ako, wala naman kami, guys. Wala naman. Okay. Yun lang naman. Small things. Small things lang sa makeup artist. Kumbaga parang tampuhan na yun eh. Inis ako si Miss Nikki. Parang labingin mo ako. Ay, Oh my God. This question is very controversial and I don't think that... Is there a time na nagkatampuhan kayo ni Ate Damon? Kami ni Ate Damon. Kasi guys, si Ate Damon, kapag kasama mo yan, very introvert siya. Talagang iba si Ate Damon, yung branding niya. Iba siya kapag nag-work kami, very energetic yan, ganyan. Tapos kapag naman nasa
nasa room na kami, matutulog, ganyan, or may kasama. Ano yan, sobrang lowbat niya. Lowbat na lowbat siya, ganun. So parang, hindi kami masyado nagkakaroon ng time para mag-talk sa isa't isa. Pero yung tampuhan, parang, so far wala naman. Parang dati lang yun sa, sa room. Tatlo kasi kami nila Ate Yani dati sa room. Sa mga kalat-kalat lang namin, na parang bang, ako na lang naglilinis, ganyan. Yung mga ganun na bagay lang. Pero, yung tampuhan na deep, parang wala naman. Natural yun sa roommates. O sa roommates, para bang bed spacer kami, na sino yung magwawalis dito, ganyan. ganun talaga. Sino magtatapon ng basura, ganyan. Kasi kayo yung nagamit ng room, kailangan Oo, kayo so in parang- charge doon. Yes, dapat lahat kami kumikilos, kumbaga. Yes. Yeah. Okay, was there a time na gusto mo na umalis or mag-stop sa BSCO? Ayun yung hindi talaga, guys. Parang kahit anong mangyari, gusto ko na sa BSCO lang ako. Pero syempre, nakimiss yung decision. Sobrang okay. Pero ako talaga, guys, kung tatanungin ako, dahil simula din nung nag-stop ako sa BSCO, parang di ko kaya rin talagang mabuhay nang walang BSCO. Noong time na yon, umalis ako dahil kailangan ko. Pero kung papapiliin ako na aalis ka ba, ganyan, hindi ko talaga kaya, guys. Kasi nakatatak na rin sa mga tao yung BSCO eh. Yeah. Angelica, ng BSCO, ganun. Parang- Parang may BSCO. Parang ang laking controversial pag, si Angelico, wala na naman sa BSCO. Oo, parang ang daming tinatanong, ganun. yeah. At saka hindi lang kasi basta brand sa akin si BSCO, family siya sa puso ko. Parang ano na siya, kasama na talaga siya sa buong pagkatao ko, yung BSCO, ganun. Totoo naman yan. Talagang tatatak talaga sa puso mo pag maganda yung environment na kung nasan ka. And masasabi talaga namin yun na nasa magandang environment talaga And kami. ang sarap mag-work kapag maganda yung environment na meron. Hindi Tsaka- toxic, walang toxic. Yes. Tsaka walang ilangan kasi from all the girlies na kasama namin dito sa room, talagang wala kaming alitan. I mean, nagkaroon man sila ng mga alitan from before, pero very okay kaming lahat. Yes. Like, super healthy. Super healthy ngayon, no? Yeah. Yes, super healthy ngayon, guys. Dati, parang PBB 1 point para kay ganon. Dati Pero parang ngayon- gusto namin i-vlog na yun eh. Yes, Oo. iba-vlog na namin yun eh. Parang- mga manok eh. Parang napaisip na rin si Miss Nikki na parang maglagay na ba tayo ng reality show dito? Oo, parang ganun. naisip ni Miss Nikki yun eh. Ayun, Ganun siya. Okay, next question. Na-backstab ka na ba ng mga akala mo mapagkakatiwalaan mo? Guys, alam mo yan yung talaga, very sensitive ako kapag yung backstab nakakainis naman kasi. Pero kasi bata pa lang ako, pag nagkakaroon ako ng friend, di ko alam kung bakit laging naiingit sa akin yung mga tao. Eh, hindi naman ako mayaman. Tapos wala naman ako ginagawa kundi maging mabait lang. Kasi yun yung turo sa akin ni Papa bago siya mamatay. Maging mabait ka lang kahit anong gawin sa'yo ng mga tao. Tapos yung backstab talaga na word, very masakit siya sa akin. Kasi since elementary ako, laging may ganong mga tao. And as someone na sobrang lambot ng puso, lahat talaga pagkakatiwalaan ko. Parang ang sakit-sakit na binabackstab ka lagi. Tapos yung question mark sa akin, bakit laging galit sa akin yung mga tao? Ganun talaga siya sa akin. Tapos even growing up, high school, ganun. Ibigay ko yung purest heart ko, bigay ko lahat. Wala. Babackstabin talaga nila ako. Tapos hindi ko magets kasi yung hate. Up until now, guys, may mga ganyan tao. Pero kasi, ngayon, mas alam ko na, and kaya ko nang i-handle yung emotions ko kasi natuto ako na wag magtiwala sa mga tao. Tapos meron pa, guys, there was a time, di ko na papangalanan yung mga ganitong tao. Pero, meron kasi dati parang, sobrang, akala ko ate-ate ko kasi lang ganyan. Tapos, lahat kasi ng insecurities ko, alam nila. Alam niya, gano'n. So, nagulat ako, ibabash ng ipin ko. Kasi guys, tingnan niyo yung ipin ko ngayon, maganda na, di ba? And maraming tao din, yung nagbabash sa ipin ko dati. And insecurity ko talaga yun dati. Kasi sasabihin ni Miss Nikki, ngumiti ka. Pilit pa akong ngingiti dati. Tapos, ayun, parang, ang pangit din pala kapag alam ng ibang tao yung insecurities mo. Kasi, pag aatakihin ka nila, alam nila kung saan ka mahina. Ganon. Tapos, ayun, dati, binabash ako, sabi, ang pangit daw yung ipin ko, nakaka-bother daw, ganyan. Tapos, even sa school, guys, maraming mga tao na bigla na lang magagalit sa akin, tapos sasabihin nila kung masama yung ugali ko. And masakit siya sa akin kasi ako kapag nagtatrato talaga ako ng friend talaga. And ayun, pa rin yung question mark sa akin. Kahit tanggap ko na may mga ganun tao, hindi ko alam kung bakit ako hinihate. Sometimes, it makes me think na baka ako talaga yung mali. Oo. Siyempre, minsan may isip mo yung ganun. Pero sometimes, naisip ko na, baka sa kanila na talaga yun. Oo, sila yun. Tsaka, feeling ko talaga, yun nga, since mabilis ka magtiwala sa people,
hindi man natin may iwasan yung ganun. Pero kasi talagang dapat hindi natin lahat pinagkakatiwalaan. At saka lagi yung tatandaan na huwag kayong super mag-trust. Kasi the more they know, the more they will hate you. Yeah. And Ganun. marami yung bagay na pwede nilang gamitin sa'yo kapag di ka na nila gusto and hindi ka na convenient sa kanila. Yeah. Or naman, yung mga ganyan, makikita mo naman yung mga red flag signs eh. Mhm. It's very visible. Parang magbubulag-bulagan ka lang kasi, O, kasi nga, mahal friend mo mo y- sila. oo, Mahal, mahal mo sila. napamahal na sa'yo. Ganun. Yeah. Pero if you know na ganyan sila, mag-limit ka na lang sa kung anong gusto mong sabihin. You put limitations and boundaries talaga. Yes. Kumbaga na-guard na yung heart mo na parang, okay, ililimit ko na yung mga taong papaligid sa akin. Dati kasi talaga guys, social butterfly ako. Lahat gusto ko, friend ko. And growing up, tsaka nung sobrang dami ng friendship na broken, gano'n na nangyari sa akin, parang natutunan ako mag-filter kung sino yung dapat pagkatiwalaan sa hindi. Kung sino yung dapat sharean ko sa hindi. Ganon. Tsaka siguro, din, dahil bata pa ako before, Yes. and ngayon kasi tumatanda na ako. So parang ngayon sa akin, mas okay na konti yung friend ko, basta sila talaga yung totoo. Totoo. Yes. That's Yes, smart. kapag bata ka kasi gusto mo lahat tropa mo, marami kang circle. Parang ang cool kapag marami kang friends before. Pero ngayon okay na ako kung sino yung gusto talaga ako sa buhay nila. Oo, tsaka hindi natin kayang, dapat di natin pinipilit yung mga tao na magstay sa atin. Kasi ano yun like, parang, nagpi-please ka na sa tao na, stay with me, ganyan. Dapat ako lang yung kaibigan mo, ganyan. Hindi dapat Kasi, kung talagang para sa'yo yung tao, or even friendship, kung para sa'yo siyang kaibigan, talagang hindi ka niya niiwan. Yes, kahit ano pang mangyari, magkakaintindihan kayong dalawa. Pero kapag hindi sila yung para sa'yo, even do sa smallest thing, aayawan ka na nila. That's Yes. true. Yeah. Kasi That's sad. That's ayoko sad. umiiyak. Oo. Wala ganun talaga ang Bakit buhay. Yung Talagang, mga ganyang mangyayari kasi, it happens sa mga pinakamababait. yeah. Yes, Kasi sila natitake yung advantage take advantage ang mga mababait. Oo. Tsaka, Truly. kasi nakikita ng mga ganyang tao na parang, okay, vulnerable tong taon to. Mabilis siya mauto. Mabilis siyang mauto. So, parang gagaguhin ko lang yan siya. Ganyan. Ganyan sila. Yung ina-attack kasi nila is the weakest. Oo, the weakest The one. weakest usually Mm-mm. talaga. O, yung sa paningin nila, ay weak to. Parang Mm-mm. ganun. Pero hindi nila yan iniisip. Parang innate nature nila yan. Yeah. May mga ganyang tao kasi talaga. Like, Mm-mm. hindi buo yung araw nila pag wala silang nachichismis, wala silang nadadown na tao. Wala silang pinag-uusapan ng buhay ng iba. Oo. Yes. Pero we're so proud of you kasi talagang natutunan mo na sa sarili mo na i-let go yung mga ganong kinds of people Yes. sa buhay Kasi mo. parang ang stressful ng buhay kapag puro ganun yung tao. So parang mas gusto ko na napapaligiran ako ng mahal ako at mga positive people. Oo. Tsaka growing up, dapat tinatanggal na talaga yung mga ganyan tao sa buhay natin. No, don't be afraid to cut off. Yes. Tandaan nyo yun, guys. That's the word. Don't be afraid to cut off people. May nakaalitan ka na ba sa BSCO before? Eto guys, medyo mahirap siya. Parang ba-viral to sa TikTok Sabihin mo ang pangalan. O hindi magda-drop name. Pero guys, meron talaga, to be honest, meron talaga. Pero wala naman na sila ngayon sa BSU. Actually, hindi ko alam na inaatake nila pala ako. Tapos nalaman ko lang, may nag-leak kasi yun, yung mga pangyayari na yun. So parang, nagulat ako kasi ganyan pala sila. Parang hindi ko na-expect kasi mataas yung tingin ko sa kanila eh. Pero hindi ako yung nang-away sa kanila guys Hindi ako nang-away kasi takot ako makipag-away. Pero di rin naman talaga nila ako yung inaway na like sinabunutan, gano'n. Inaway nila ako sa paraan na hindi ko alam. Backstab. Ayan. Umiyak ulit. Ganon, backstabbing siya, guys. Kaya ikaw, miss, piliin mo yung papasok sa BS. Yun nga. Lesson learned. Yes. Oo. Kumbaga paras kayo ni Miss Nikki na backstab. Na backstab na. Parang lahat ng nandito ngayon. Ay, Ala, hindi Ala, mo ililit yung mga yan. Ay, sorry po. dahil dyan, ito yung pangalan nila. Ililis ko lang dito. Ay, hindi pala ganun. Hindi na. And for sure naman, may mga character development. Sana naman. Sana man Yes. maging saya na sila. Yes. Kasi lahat tayo nagmamature, di ba? Yes, sana naman graduate na sila sa ganyang Yes. phase. Yes. Eto. Ano yan? Hala! Kakainis? Oh my gosh. Anong masasabi? Ito very controversial to ha. Parang... Parang lahat ng sinabi mo controversial. And ito, dito magugulat ka. Okay. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi sa comment section na iniwan mo daw ang ex mo dahil medyo may mga may nakakakilala na sa'yo? Eto Or guys. sumikat ka na. Or sumikat. Okay. Pero guys, eto lagi ko naman to sinasagot sa live kasi nung broken era ko,
pala live ako ganun eh. Talagang ine-explore ko lahat ng bagay nung single ako. And ang dami ko talagang nakikita ganyang comments. Meron pa nga nagsasabi na, porket nagkapera ka na, iniwan mo na. Pero guys, alam yan ng ex ko na kung ano yung meron ako, meron din siya kasi di ako maramot na tao. And hindi ako nakipag-break dahil sa may pera na ako or like maraming nagkakagusto sa akin. Kasi even before pa lang guys, even committed ako before dun sa ex ko, talagang maraming nag-chat sa akin. Pero feeling maganda siya. Ay, Pero madami talaga nasa DM ko, ganyan. Natural lang, di ba? Natural lang siya kasi syempre, ginanto ako ng BSCO eh. Pinakilala ako, so parang ang daming gusto mag-hit up. Pero wala talaga akong nire-replyan kasi once I love hard. Sobrang loyal nito. Ang tawag ko sa Sobrang- kanya before loyal daw. Loyal, girly ako talaga. Alam yan ni Miss Nikki, ganyan. Tapos, hindi totoo yon na kaya ako nakipag-break or like, kaya ako iniwan yung past relationship ko dahil doon. Ano kasi yan guys, sometimes you have to think na kung okay pa ba tong relationship para sa future mo. Oo. Kasi kailangan align kayong dalawa. Dapat parehas kayo, dapat nasa same page kayo. Or kung hindi man kayo nasa same page, dapat nagtutugma yung gusto nyo mangyari. And mahirap kasi kapag babae ka, tapos ikaw yung nagbubuhat ng relationship. Hindi lang when it comes to financial, kaysa like emotional, like sa buong relationship, mahirap kapag ikaw lagi iintindi. Hindi ko sinasabi guys na walang intindi yung ex ko ha, pero yun lang yung gusto ko sabihin na kailangan nag-a-align kayo sa isa't isa. Kasi minsan ikaw yung maiiwan or siya yung maiiwan. Tapos, hindi na kayo nagko-connect. Tapos, kahit ilang beses yung pag-usapan, yung mga bawat pinag-aaway niyo, hindi na talaga siya naaayos. Yeah. And ang hirap ipilit nun. Ganon. Kaya, ayun guys, to answer the question, hindi po. Yun naman yung nakikita namin, hindi naman talaga. Kasi, syempre, kami yung mga nakapalibot sa'yo, nakakwento mo lahat ng mga bagay. Alam namin kung ano talaga yung nararamdaman mo and yung nararamdaman mo during nung bago pa kayo mag-break. Yes, and guys, I was too young that time. So, parang, lover girl talaga ako, ganyan. And never ako nag-cheat, guys. Never ako nag-cheat. Yes. Parang naging kayo ni Ken, anong pang-edad mo? 16 years old ako, guys. Pero, ano nun, guys, 13 years old pa lang ako, nililigawan niya na ako. And, kilala ko na siya. Sweetheart. Yes, miss. And sometimes kasi may mga taong darating sa akin para maging lesson lang sa buhay natin. That's true. Pero no hard feelings ako sa ex ko, guys. Like, okay ako sa kanya. Appreciate mo yung pinagsamahan. Oo. Yes, hindi ko itatapon yung love and memories na pinagsamahan namin. And Yes. for sure, part naman kami ng growth ng isa't isa. Yes. Oo. Kung bakit si Angelica ngayon at strong Angelica. Stronger Angelica because of him din also. Yes. Yun naman yung mahalaga. Oo, yun yung mahalaga. Talagang natututo tayo kung sino man yung mga taong dumaan sa atin. Kasi 'di ba, may mga tao talaga na weak pa sa una, pero may tao na nagturo sa kanila, naging lesson sa buhay nila na parang, ikaw yung papatatagin ko in the future. Yes. At Parang ganun. kumbaga parang dumating siya sa buhay mo para maging character development mo siya. Ganon. Totoo yun, guys. Totoo naman. May mga ganong tao Oo. darating sa buhay. Kailangan mo kasing masaktan ng paulit-ulit para ma-learn mo yung lesson sa Yeah. chapter na yun. Diba? Sabi nga ni Ariana Grande, thank you next. Thank you, next. Oo, guys. Okay, eto. Kasi si Angelica before. Wait lang pa, Obo. Okay. Ayun. Okay, go. Okay, go. Kasi si Angelica before, guys, na-witness ko lahat ng mga heartbreaks and iyak niya sa ex niya. Diba? Kasali pa ako. Kasali na ako sa heartbreak. Kasi pag umiiyak siya, iyak din ako. Oo. Ganun din ako tissue. Mama ko siya, guys. Like, as Oo. in, mom Kasi ko siya. parehas kami. Kung anong pinagdaanan niya, may similarity. Oo. Yung problema namin, ganun. Kaya naiyak din ako. Okay, so, ang question ko is, are you happy now with your current? Eto guys, alam niyo na lahat ng taong nakabalibot sa akin how happy my heart is. Kasi parang sobrang unexpected kasi hindi ko naman hinihiling na after this breakup gusto ko ganito. Hindi ako ganon. Like, meron pang time guys, dahil eto si Miss Nikki nung mga younger age niya, talagang nag-hoe face siya. Sabi niya, mag-hoe face ka, ganyan. Sabi ko, hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya yung marami akong imimit na lalaki, gano'n. Hindi ko siya kaya. So, parang ngayon, sobrang happy ko kasi hindi ko naman hiniling kay Lord na bigyan niya ako agad-agad eh. Kasi naniniwala ako sa perfect timing. So, parang sobrang unexpected na
boyfriend ko ngayon yung boyfriend ko, ganyan. So, and I am so happy kasi yung mga pinagdarasal ko dati na itato ako ng tama, mahalin ako sa way na hindi ko kailangan ituro, ganun. Ang sarap ng ganun kapag minamahal ka ng Super maayos. match kayo, no? Oo, super Tsaka ang sarap sa feeling na kung ano yung luck ng partner mo before is nabibigay sa'yo ng current mo. Yes. Diba? Masarap siya sa pakiramdam na minamahal ka genuinely talaga. Tsaka yung moving on phase mo, talagang ginanon ka talaga ng bongga eh. Binugbog ako ng tadhana. Nun talagang naging sobrang nipis ko pa nga nun kasi di na talaga ako kumakain. OMAD na siya nun eh. Yun yung OMAD days niya. Usap kasi tulal. Oo. Tapos ang mga comment niya sa TikTok niya, paano po mag-OMAD? Ganyan. Paano mag-OMAD? Paano po yun? Last question. Ito wala na sa question. Oh, wala na kasi ubos na. Ay, ubus na pala. Obos na. Ito, last question. Anong masasabi mo sa paulit-ulit na nagko-comment ng cheeky ka daw? Cheeky. Ay, oo guys. Last time. Grabe sila. Kasi sumali ako sa school namin. Sinali ako. Hindi ako sumali talaga. Sinali ako sa event na magiging muse ako na i-represent ko yung school namin. Hindi ako super happy ako. And at the same time, sobrang nape-pressure ako kasi hindi ako pang contest na tao. Iba kasi ang modeling sa pageant. Iba siya. So parang masaya ako kasi pinagkatiwalaan ako ng school. Like, pinili talaga ako ni Sir Andy. Sinasabi ko sa'yo, nabash tuloy ako. Charing. Pero, guys, pinul force effort ko yung ginawa ko doon. Like, nagpa-help ako sa sister ko na siya yung mag-makeup sa akin. Kasi kapag ginawakan ako ng ibang makeup artist na hindi ko kilala, iba yung mukha ko. So, yung kapatid ko, alam niya, siya yung nag-makeup sa akin. Talagang iniyakan ko siya para siya yung mag-makeup sa akin. Tapos, yung paglakad-lakad dun, guys, yun na talaga yung ganda lang yung kaya ko sa pageant. Ganyan. Hindi ka naman na-train. Oo, hindi naman ako na-train at ako lang yung nag-train sa sarili ko. And happy ako sa ginawa ko. Kinalabasan ko. Kinalabasan ng performance ko. Happy ako doon. And hindi ko naman talaga ini-aim na manalo ako doon. Syempre, sapat na sa akin na pinagkatiwalaan ako ng school. And syempre, masaya din if ipapanalo ko yun. Pero okay na rin sa akin kahit hindi. And ayun, sabi din sa comment, hindi ka nanalo kasi cheeky ka. Tapos alam niyo ang chika. Alam ko kung sino yung dump na yon. Wait lang. Ito ang name niya. Ay. Ano yon? Basta sa off-cam na yun. Ay, soft to. I-chika mo sa akin naman. Hate lang pala ako. And they keep on making dump accounts. Dahil hate nila ako. Ganyan. Oh my God, yan yung mga tao na parang walang patutunguhan sa Noong naiiyak talaga ako kasi sabi ko, pangit ba ako? Pumapangit ba ako? Ganyan. Pero sabi ko, hindi naman. Fresh naman ako. Ganyan. Tapos, syempre binubus ko yung confidence ko. Kasi yun yung ayoko mawala sa akin eh. Kapag nagpaniwala ako sa sinasabi ng ibang tao, mawawala ako sa sarili ko. Tapos ay sabi ko, hindi ako cheeky. Kasi bakit ako nasa BSCO? Bakit That's true. ako kinukuha ng ibang brands kung cheeky ako? Ganyan. And guys, palagi niyong tatandaan na may sarili tayong kind of beauty. Yes, we have our different own kind of beauty. Ay, in English That's na pala true. sinabi niya. Alam mo ba, nag-try sila doon. Tinry nila na i-pull down ka sa ganong way. Kasi akala nila ganun ka-vulnerable ngayon compare before. Pero hindi sila nagtagumpay. Pero sa mga haters, wag kayo super obsessive kasi pag gumagawa kayo ng accounts pala for to hate her, hindi ibig sabihin nun fans pala kayo. Oo, kasi Diba? Kasi if you hate the person, would you make effort? Tsaka sobrang obsessed nyo naman sa tao, di ba? gagawa pa kayo ng dump account. At hindi lang isa, mga 3, 4 yun. Wow, it's a circle of friends. Oo, na parang na-trace ko yun kung sino man sila. Pero okay na sa akin yun, kung sino man kayo. Yes, let go. Parang natawa na lang ako sa isip ko kasi alam nyo, talagang eto aminin ko din na kaya ako ginawa yung video na yun. Kasi sabi ko, wala akong engagement. Wala akong engagement. So parang kailangan ko i-post yung rampa ko doon. Tapos di ko in-expect na magba-viral siya. Yun pala talagang, alam ko naman na marami nagmamahal sa akin. Pero nung pinost ko yun, parang mas minahal ko pa yung sarili ko. Kasi ganun pala yung karaming tao yung naniniwala sa akin. That's true. So, ayun. Sa mga taong nag-hate dyan, guys, pinagpe-pray ko na lang yung mga soul nyo na sana mag-fade away yung mga hatred sa heart nyo. Kasi for sure, may mga reasons din naman kayo kung bakit meron yan. Pero, hindi kayo palaging valid na dahil ganyan yung reasons nyo, i-hate nyo yung mga tao. Kasi hindi lahat ng tao strong mind eh. Yeah. So, dapat, stop the hate, spread the love. Tsaka if ever na kung hindi man si Angelica yung ginanon nyo, kung kunyari si Angelica, nakaya niya kasi, like parang mas naniwala siya sa sarili niya na kung gaano siya kaganda, kung gaano siya ka-confident. Ganun yung naging way niya to cope
kung ano man yung mga narinig niya. Pero kung ibang tao yan na parang very weak, pwede kayong maka-cause ng something na parang More serious. more serious pa Tragic. sa kanila. Yeah, Yes. tragic. Kaya sana, yung mga ganyang tao, mag-ano na lang kayo, self-love. Mas okay pa yun, ipunan nyo ng pagmamahal yung sarili nyo kaysa hate sa ibang tao. Kasi wala kayong makukuha dyan eh. Hindi kayo yayaman sa hate. Yung Totoo. hate nyo pa yung pwedeng yumaman. Oo. It's true. Yun yung issue eh. Tsaka ano na lang kayo, be kind na lang to everyone. Kasi libre lang naman maging kind eh. Yes. Yun Talagang spread love. Yun lang talaga yung lagi kong pinagpipray. As a person na laging hinihate ng mga tao kahit walang ginagawang masama. Yeah. Pinagpipray ko na sana talaga yung mga taong full of hatred yung katawan, sana mag-fade away. Kasi hindi lahat ng tao strong mind eh. And ang daming cases ngayon na dahil sa bashing, di ba, nasa ibang na sila dimension ng mundo. Diba? Sobra. Yun, dapat guys, mas maging tayo, mindful sa kung ano yung sasabihin natin sa ibang tao. Kasi mahirap yung makakasakit kayo ng yung damdamin, ng mental health, ganyan. Hindi naman kayo close, di ba? Oo, di Oo. kayo close. Hindi, Para wala, i-judge nyo. oo. Wala kayo sa, for example, may ginudge kayong situation. Wala naman kayo sa panahong nangyari yun. So, ba't ang dami niyong sinasabi, hindi ka naman kasali, di ba? Oo. Ang hilig makisawsaw. Yes, ang daming ganyan tao ngayon. That's the end of our podcast today. Thank you so much sa guest natin na si Angelica. Yeah. Happy to be part of this. Kasi guys, madaldal ako ng tao. And as someone na nagmamature, gusto ko rin i-share yung journey ko sa buhay na baka may matutunan kayo dito sa video ko. Yeah. And we are happy to be part of you. Mali. Na maging part ka dito, of course. Kasi isa rin to sa mga achievement ng BSC, of course. Ang podcast, kumbaga bago natin, di ba? Pero guys, alam nyo kahit walang camera, talagang ito yung buhay namin eh. Yes. Sikahan, kaya siguro naisipan nila na pagtripan nilang gawing podcast. Tsaka, lang talaga. Yes. talagang fantasy ni Miss Nikki tong podcast. Kaya guys, sa mga nakapanood ng last video namin, guys, marami pa kaming upcoming videos like this. And if you're interested, guys, subscribe to our channel. Yes! Subscribe. Over! Like And kung may mga gusto pa kayong i-interview nila, Miss Nikki, talagang i-mention nyo lang sa baba kung sino sila. Oo. Tsaka guys, ayun nga, magkakaroon kami ng mga random BSCO fan na ilalagay namin dito sa namin sa podcast. BSCO seat. Yes! Ay, Oo, BSCO gusto ko seat. yun. Gusto ko Oo. yun. Marami guys. Kaya abangan nyo guys ang mga pakulo. Over! Okay, pressure cooker. Ay, Okay, so yan guys. So that's the end of our podcast. bye! Till next video.